Good morning po sa ating lahat. Dami pong energy Sa umagang ito, maraming salamat kay Amang Scopcus sapagkat tayo po ay muling natipon upang mag-aral ng kanyang salita. Gabayan at patnubayan nawa tayo ni Amang Scopcus sa araw na ito upang maunawaan natin ang mga kalihiman, ang kanyang salita na nais niyang ipabati sa bawat isa sa atin. Pakalinisin natin ang ating puso't isipan at yung mga suliranin po natin sa ating tahanan ay atin pong isantabi muna at i-focus natin yung ating sarili sa pakikinig ng salita ni Amang Scopcus. Yamang tayo po ay nagtungo sa santuaryong ito upang makinig, tayo po ay makinig. Yamang tayo po ay pumunta sa santuaryong ito upang mag-aral, tayo po ay mag-aral. Sa kasalukuyan, mga minamahal na kapatid, very accessible na po ang impormasyon. Ito po ay ating nakukuha either through online or TV. At kung tayo po ay nag-social media like Facebook or YouTube, hindi may iwasan na makikita at mababasa natin ang mga good and bad comments. Ang sabi ng iba, freedom of speech. May kalayaan tayo. Ngunit ang sabi sa banal na kasulatan sa Aklat ng Galacia, Kabanata 5, talata 13. Tayo binigyan ng Diyos ng kalayaan, ngunit hindi natin marapat gamitin ang kalayaan sa paggawa ng masama. Kinakailangan nating maging matalino, mapanuri, dahil sa katalinuhan ng tao, meron ng AI or Artificial Intelligence. Hindi mo na mawari at mahirap nang tiyakin kung ano nga ba yung totoo at hindi totoo. At madalas tayong naniniwala agad sa mga nababasa at nakikita natin higit sa online. Dahil tayo po ay nasa modernong teknolohiya na ngayon. Sa nangyayari sa ating bansa at sa ating kapwa, may kanya-kanya tayong pananaw at opinyon. Paghatol dito, paghamak doon. Ngunit ano nga ba ang turo ng Panginoon? Ito po ang ating ebanghelyo sa araw na ito, paghatol sa kapwa. Mula sa Aklat ng Mateo, Kabanata 7, talata 1 hanggang 6. Ang paghatol sa kapwa. Huwag ninyong hatulan ang inyong kapwa upang hindi kayo hatulan ng Diyos. Sapagkat hatulan kayo ng Diyos ayon sa hatol na inihahatol ninyo sa iba. Ang panukat ninyo sa iba ay siya ring ipanunukat sa inyo. Bakit mo nakikita ang puwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang puwing mong gatahilan sa iyong mata? Paano mong masasabi sa iyong kapatid, halika't aalisin ko ang puwing mo, gayong gatahilan ang nasa mata mo? Mapagpaimabaw, alisin mo muna ang puwing na gatahilan at sa gayoy makakakita kang mabuti. At maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Huwag ninyong ibigay sa aso ang bagay na banal, sapagkat kayo'y babalingan at lalapain nila pagkatapos.
Huwag ninyong ihagis sa baboy ang inyong mga perlas, sapagkat tiyurakan lamang nila ang mga iyon. Ito po ang mabuting balita, purihin ang Diyos. Ang paghatol sa kapwa. Nakapaloob sa 8 ng 11 batas panlinis. Huwag hatulan ang kapwa-tao. At ang kasunod niyan, mga minamahal na kapatid, ang 9, huwag hamakin ang kapwa-tao. Sa unang pandinig, marahil iisipin natin na parang pareho lang naman. Ngunit, mayroong pagkakaiba. At ito po ay isinama niya mga Scopus at nakapaloob sa 11 batas panlinis, sapagkat ito po ang kanyang kalooban. Ano nga ba ang pagkakaiba ng paghatol sa paghamak? Pagbulay-bulayin natin, mga minamahal na kapatid. Pag sinabing paghatol, sa ibang salita, ito po ay panghuhusga. At sa panghuhusga, mga minamahal na kapatid, pag narinig natin ito at naranasan, parang tinuldukan na ng tao kung sino at ano ka. Di na mababago yan o hindi na magbabago yan ang sasabihin ng tao sa iyo. Masamang tao yan. Hindi katiwa-tiwala ang itsura niyan. Without knowing yung taong pinagsasabihan, kung sino o ano talaga yung taong iyon. Tayong mga tao, mahilig tayong mag-judge. Di po ba, mga minamahal na kapatid? Kahit hindi naman tayo judge, sabi nga. At ang sabi pa sa kasabihan, don't judge the book by its cover. Ngunit tayong mga tao, palahatol. At kalimitan na hinahatulan nating mga tao o humahatol tayong mga tao, nababatay sa panlabas na kaanyuan. Nababatay sa nakikita ng ating mga mata. Ngunit, ang sabi ng Diyos sa aklat ng unang aklat ni Samuel, Kabanata 16, talata 7, mga minamahal na kapatid, ang batayan ko ay di tulad ng batayan ng tao. Panlabas na nyo ang tinitingnan ng tao, ngunit puso ang tinitingnan ko. At kalimitan, mga minamahal na kapatid, ang mga hinihirang ng Diyos ay hindi yung almost perfect, kundi yung mga imperfect ones, mga minamahal na kapatid. Dahil yung mga imperfect ay tumatanggap ng pagkakamali, kayang magpakababa. Ngunit yung mga taong nagsasabing sila'y perfecto or pakiramdam nila sila ay perfecto, mga minamahal na kapatid, gusto nila sila lang yung tama at laging nasa taas. Ngunit di nila alam, mga minamahal na kapatid, na dahil sa kanilang pagmamataas, sila'y ibababa ng Diyos pagdating ng panahon. Ang sabi nga ni Amang Scopus at sa banal na aklat, mapalad ang nagpapakababa sapagkat siya'y itataas ng Diyos. At ang nagmamataas ay ibababa ng Diyos. Hindi na iwasang magkamali ang tao.
Pero sa isang pagkakamali ng tao, mga minamahal na kapatid, ay nababaliwala na lahat ng mabuting nagawa ng isang tao. Ang sabi nga sa aklat ng mga ngaral, chapter 10, verse 1, napapabaho ng isang patay na langaw ang isang boteng pabango. Dahil lamang sa isang pagkakamali ng isang tao, hinatulan na natin siya. Di ba mga minamahal na kapatid? Na hindi na magbabago yan. Masama na talaga yan. Diba? Ngunit kung ang Diyos sa siyamang Scopus ay nagbibigay ng pagkakataon sa lahat, sino tayo upang hindi naman magbigay ng pagkakataon sa ating kapwa? Purihin ng Diyos. Mabigyang pagkakataon ang ating kapwa para mapatunayan muli ang kanyang sarili. Sapagkat tayong lahat ay dumaraan sa mga pagsubok. At kapag tayo sinusubok, kalimitan kung saan tayo mahina, ay doon tayo sinusubok ni Amang Scopus. Ngunit dumarating din naman, mga minamahal na kapatid, na kung saan tayo malakas, ay sinusubok din tayo doon. Ngunit mas kalimitan kung saan tayo mahina, kung saan dapat nating ma-improve yung ating mga sarili. Ngayon, dumako naman tayo sa huwag hamakin ang kapwa-tao o paghamak. Sa ibang salita, mga minamahal na kapatid, ito po ay panglalait o pang-iinsulto. Degrading someone. Ilang oras ko po yung sinaliksik, mga minamahal na kapatid, yung English na yan. No, inyong ma-appreciate. Degrading someone. For example, mga minamahal na kapatid, sasabihin sa iyo, hanggang dyan ka na lang. Wala kang mararating. Di mo kaya yan. Itsura mo, hindi pang artista. Pang lokal lang, mga minamahal na kapatid. Ngunit huwag nating kalilimutan, ang Panginoong Jesucristo ay kinutiya, pinagtawanan, inalimura, at sinabihan ng kung ano-ano. Ngunit, sa lahat ng ito, mga minamahal na kapatid, hindi siya huminto, hindi niya inalintana ang mga bagay na yaon, kundi siya'y nagpatuloy pa rin sa pagpapahayag ng mabuting balita. Ang sabi nga sa aklat ng Mateo, chapter 5, verse 11 to 12, mapalad kayo kapag dahil sa akin inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at maganap, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nasa sa inyo. Maliwanag po yan, mga minamahal na kapatid. Na kung alam natin na tayo ay nasa tama at nasa katotohanan, huwag tayong matatakot. Ngunit, sadyang dumarating sa ating mga tao, lalo't higit kapag sasaktan na ang katawang laman, minsan umiiral na rin yung pagkatakot. Kayo po ang tutukan ng baril, mga minamahal na kapatid, o ng kutsilyo. Di po ba'y matatakot din tayo? Normal yun, mga minamahal na kapatid. Ngunit, ang sinasabi ko, mga minamahal na kapatid, ang pagkatakot na hindi mo ipaglaban ang katotohanan.
pagkatakot na hindi mo ipagpatuloy yung tungkuling iniatang sa iyo ni Amang Iskopus sa kabila ng mga panunuri, pagalimura, pagtatawa ng iyong kapwa sa mga bagay na hindi nila nauunawaan. Sa loob ng ministeryo at ilaw ni Amang Iskopus, mga minamahal na kapatid, iba't iba ang naranasan ng ating mga kapatid, lalo na yung mga nauna. Meron diyan sa pagpapahayag ng pangalan at ebanghelyo ni Amang Iskopus ay merong binabato ng kamatis. Merong mga pinagtatawanan, may kinukutya, at sinasabihan ng mga masakit na pananalita. Pangukuya. Na tayo daw ay Illuminati, na tayo daw ay nagbubuo ng sarili nating relihiyon, mga minamahal na kapatid. Ang ating mga naranasan o naranas ng ating mga kapatid, wala pa sa naranasan ng Panginoong Jesucristo at ng mga apostol. Mapalad na tayo sa panahong ito sapagkat meron na tayong freedom of religion. Ngunit dati, napakahigpit, mga minamahal na kapatid. Na kung ano yung miiral na relihiyon sa isang lahi, mga minamahal na kapatid, yun lang dapat ang iyong susundin kung sino yung Diyos na kanilang sinasamba. At kapag ikaw, sinamba mo ang ibang Diyos, mga minamahal na kapatid, at gumawa ka ng sarili mong aral, ito ay mayroong kaparusahan. Ngunit sa huling panahon ito, dahil sa freedom of religion, freedom of speech, ay mayroon ng kalayaan ang tao. Hindi na mo na maaaring sagkaan, hadlangan kung saan papanig ang isang tao, kung saan sekta siya mananatili. Ngunit sa libo-libong sekta, mga minamahal na kapatid, ang sabi niya mga Iskopus, nang siya'y dumating, walang matuwid, wala kahit isa. Lahat ng kanyang linat ng sekta ay Antikristo. Masakit sa pandinig ng mga nasa una at ikalawang misteryo. Ngunit ito ang katotohanan. Amen? At kinakailangan nating maging handa sa mga paparating na laban kapag ito ay nailahad na ng tuluyan at kilala na si Amang Iskopus. Sapagkat marami ang magagalit sa atin. Handa na ba kayo? Mga minamahal na kapatid. Handa na ba tayo? Ang sabi nga ni Corina Sanchez, handa na ba kayo? Dito mga minamahal na kapatid ay hirap, sakit at pagtitiis. Titiisin natin yung mga ibinabato ng tao sa atin. Tulad sa mga basher sa online. Titik pa lamang yun, mga minamahal na kapatid na nababasa ng tao. Ngunit masakit na. Paano pa kaya pag narinig na natin in person? Mas lalong mas masakit. At dito tayo pinagtitibay ni Amang Iskopus. Pinatatatag yung ating kalooban, yung ating puso. Na dito kay Amang Iskopus, hindi maaari na manatili na tayo ay maramdamin. Amen? Ako mga minamahal na kapatid, I accept the fact that maramdamin ako.
Mas maramdamin ako dati, mga minamahal na kapatid. Siguro dahil sa ako'y bunso. O ano pa man, mga minamahal na kapatid. Ngunit sa pagdaan ng panahon, ay unti-unti ko nang napaglalabanan ng konti, mga minamahal na kapatid. Siguro naman nararanasan nyo rin yun. Kapag kayo napagsasabihan, magdaramdam kayo. Ngunit bakit nagdaramdam ang isang tao? Kasi, totoo, nasasapul tayo, tinatamaan tayo. Ngunit huwag natin iisipin, mga minamahal na kapatid, na ang ipinapangaral dito sa unahan ay para lamang sa isa, para lamang sa dalawa. Walang tinutukoy dito, mga minamahal na kapatid. Ang aral na ito ay para sa ating lahat. Amen? Amen. Ang sabi pa nga, mga minamahal na kapatid, sa verse 3 hanggang 5, bakit mo nakikita ang puwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang puwing mong gatahilan sa iyong mata? Paano mo masasabi sa iyong kapatid, halika't aalisin ko ang iyong puwing? Gayong gatahilan ang nasa mata mo. Ang ibig sabihin nito, mga minamahal na kapatid, bago mo itama o bago mo linisin ang dumi ng iyong kapwa, linisin at itama mo muna yung iyong sarili. Amen? Amen. Pero, ito ba'y nangyayari, mga minamahal na kapatid, sa totoong buhay? Nangyayari at kung minsan ay hindi. Kinakailangan bang maging perfect o perfect ang nagsasalita dito sa unahan upang inyong sundin ang iniaaral o ang salita, mga minamahal na kapatid, na ay yung nangangaral ay ganito naman yan eh. Kilala ko yan eh. Ganun po ba, mga minamahal na kapatid? Hindi po. Sapagkat ang sabi, suriin mo ang iyong sarili. Kung mabuti, at kung masama, ay huwag mo nang ihahamping pa iyon sa iba. Huwag mong ihahamping ang iyong sarili sa iba, mga minamahal na kapatid. Ang pagtuunan natin pansin ay kung paano natin made-develop, may improve yung ating sarili. Ngunit hindi maiiwasan na dahil sa tayo ang nagtatanga ng salita ng Diyos, dapat nakikitaan tayo ng pagiging isang huwaran. Ba? Ngunit dumarating ang pagkakataon na, ang sabi ko nga kanina, hindi pa naman tayo perfect. Imperfect pa tayo, sapagkat meron pa tayong tinatrabaho sa ating mga sarili. Tinatrabaho na maalis na mga kaasalan sa ating mga sarili. We are still in the process, mga minamahal na kapatid. At sa proseso ng pagbabago, ito ay unti-unti. Ngunit, mga minamahal na kapatid, sa paggawa natin ng mabuti, sa paggamit natin ng bawat bahagi ng ating katawan, kung paanong ginagamit natin ang bawat bahagi ng ating katawan sa pagpupuri, sa pagdakila sa ating dakilang Diyos, ay huwag na natin gagamitin sa mga makasanlimutang gawain. Hindi tayo 100% na nakasusunod, ngunit tayo ay nagsisikap. Sapagkat sino ang mangangaral sa ating unahan kung hihintay natin na ang isang tao ay maging
banal o maging perfecto muna? Baka mamatay na tayo, wala pang natayo sa unahan. Amen? Amen. Ngunit sadyang malaki ang pananagutan ng mga mangangaral. Sapagkat kinakailangan ng isang mangangaral ay sinasapamuhay ang bawat salitang namumutawig sa kanyang bibig. Nalalaman niya ang mabuti, kaya kinakailangang magawa rin niya kung ano ang mabuti. Ang sabi nga, practice what you preach. Yung mga tumatayo lamang ba dito sa unahan, mga saserdote, ang nagpipreach, mga minamahal na kapatid. Kayo man, na mga mananampalataya, kapag pinagsasabihan nyo ang inyong mga anak, o kung pag dumarating ng pagkakataong kayo naghahayag ng pangalan niya mga Scopus, kayo po ay nagpipreach na rin, mga minamahal na kapatid. Ngunit ang tao ay dahil sa kilala ka, mas nauna yung paghatol sa iyo kaysa sa pangunawa, mga minamahal na kapatid. Ang sabi nga, walang tinanggap na propeta na sariling bayan. Tulad ng Panginoong Jesucristo. Kung saan siya lumaki, hindi siya lubos na pinaniwalaan ng tao. Sa lugar na kung saan siya lumaki. Gayun din naman, mga minamahal na kapatid, tayo o kami na mga nangangaral, minsan mas pinaniniwalaan ng iba kaysa mga taong nakakakilala. Sapagkat yung mga taong nakakakilala may kaalaman tungkol sa kung sino ka. Di po ba mga minamahal na kapatid? At dahil sa mga naging past mo, ay kinatulang agad ang iyong pagkatao. At hindi maniniwala sa iyong mga sinasabi. Ngunit lahat tayo mga minamahal na kapatid ay nagbabago. Hindi lamang yung panahon, hindi lamang yung oras. Tayo mga tao, sa paglipas ng panahon, sa paglipas ng mga pagsubok, tayo nababago. Nababago ng naaayon dapat sa salita ni Amang Scopus. At hindi naaayon sa takbo ng sanlibutan. Kaya dapat nating palakasin yung ating pananampalataya. Dapat nating palakasin yung ating isipan. At hindi tayo madala ng bugso ng damdamin. Sapagkat dito, sa lupa, mga minamahal na kapatid, narito ang lahat ng bagay na ikapagkakasala natin. Amen? At kinakailangan na magkaroon tayo ng pagpipigil sa sarili. Ngunit paano natin mapipigil yung ating sarili kung kulang yung ating kaalaman tungkol sa mabuti at sa masama? Ngunit kung minsan, kahit alam natin na hindi tama na gawin, ay nagagawa natin dahil sa ating mga kahinaan. Ngunit si Amang Scopus ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon. Ang sabi nga, habang may buhay, may pag-asa. Yung bago, may pagsubok, mga kapatid na kapatid. Maganda naman parehas. May point naman po parehas.
na habang ikaw ay nabubuhay sa daigdig na ito, isipin mo lagi ikaw ay sinusubok ng Diyos. Sinusubok hindi upang ikaw ay ibaba, kundi upang ikaw ay itaas. Mga minamahal na kapatid. Itaas, na ibig kong sabihin, umunlad yung ating mga sarili na naayon sa kalooban ni Amang Isko. Sapagkat, ang sabi sa kasabihan, experience is the best teacher. Mas mauunawaan natin ang mga bagay-bagay kapag nasa actual na tayo na pagsubok. Kaysa sa narinig natin na kung ano yung gagawin, kung ano yung mga example ng pagsubok. Hindi ba mga minamahal na kapatid? At kapag nandun na tayo sa sitwasyong yaon, naranasan na natin yung matinding pagsubok sa ating buhay. Kapag ito'y naulit, mga minamahal na kapatid, alam na natin yung ating gagawin. Hindi na tayo matutuliro, hindi na tayo mangangamba, sapagkat maiisip natin na naituro na sa akin ito ni Amang Isko Cruz. Ito'y napagdaanan ko na, kaya ito'y malalampasan ko. Mga minamahal na kapatid. Nabayaran ko yung aking utang na 500. Sa second na utang, mababayaran ko ulit. Kasi napagtagumpayan ko na yung utang. Ano po mga minamahal na kapatid? Parang ganoon din yun. Ang sabi pa, sa verse 6, mga minamahal na kapatid, huwag ninyong ibigay sa aso ang bagay na banal, sapagkat ito'y babalingan at lalapain nila pagkatapos. Huwag ninyong ihagi sa baboy ang inyong mga perlas, sapagkat yuyurakan lamang nila ang mga iyon. Ibig sabihin ba, mga minamahal na kapatid, tayo ay magtatangi na kung sino yung ating hahayagan ng mabuting balita? Sapagkat ang ipinapaunawa po dito, hindi yung literal na baboy, hindi yung literal na aso. Kundi yung kasalan ng aso, kasalan ng baboy. Na nare-relate sa kasalan ng tao. Ang ibig sabihin nito, mga minamahal na kapatid, mararamdaman natin kung sino yung interesado kapag tayo'y naghahayag. Bakit natin uubusin yung ating oras, yung ating lakas, kung alam naman natin na hindi tayo pinakikinggan ng ating kapwa. Hindi tayo inuunawa. Ngayon, kinakailangan natin gamitin yung ating talino. Halimbawa, mga minamahal na kapatid, hahayagan ba natin yung mga nagkakatipong nagiinuman? Pwede. Kung hindi pa lasing. Ano po, mga minamahal na kapatid? Ngunit kung lasing na, may tama na, mga minamahal na kapatid, appropriate ba na hayagan mo? Hindi na. Kaya merong tamang oras, tamang lugar, at sabi ngayon, tamang tao para sa iyo. There is a right time at the right place with the right people. At sa ating paghahayag, mga minamahal na kapatid, kung ayaw tanggapin, huwag nating pipilitin. Ano po? Sapagkat ang sabi namang Isko Cruz, makinig ang nais makinig, umunawa ang nais umunawa, sumampalataya ang nais sumampalataya, ang umaayaw, siya na ang nakakaalam. Kaya nga, mga minamahal na kapatid, tayo po ay pinagkatiwalaan ng Diyos sa siyamang Isko Cruz ng kayamanang hindi kayang bilhin o pantayan ng ano pa mang bagay dito sa lupa. At kinakailangan nating pakaingatan
yung kayamanang natanggap natin sa Kanya upang hindi maagaw ng iba, mga minamahal na kapatid. Sapagkat, ang sabi niya mga Scopus, ang hirang na ay hirangin ko pa, ang bistay na ibibistayin ko pa. Dito sa ministeryo at ilaw ng mga Scopus, paulit-ulit nating narinig na dito'y hindi paramihan kundi patatagan. If we are strong, we need to be stronger. If we are good, we need to be better. And if we are better, we need to be holy. 3 oras ko po yung pinag-aralan. Salamat kay mga Scopus. At ito po ay aking nailahad sa araw na ito. Maikli lamang yung aking ebanghelyo, mga minamahal na kapatid. Ngunit nawa ay inyo pong naunawaan. At kahit kaunti ay meron kayong natutunan. Si Amang Scopus ay dumating bilang hukom at tanging siya lamang ang may karapatang umatol sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao. Oo, merong judge dito sa lupa upang humatol sa pagkakasala ng naaayon sa batas dito sa lupa. Ngunit merong hukom na nasa langit at yun ay si Amang Scopus upang tayo hatulan ng naaayon sa batas ng langit. Kung tayo ay hindi nakasusunod sa batas ng lupa, mga minamahal na kapatid, masusunod kaya natin ang batas ng pangkalangitan. At dito sa lupa, mga minamahal na kapatid, ang katarungan ay nababayaran. Kaya si Amang Scopus ang dakilang tagahatol. Walang itinatangi, pantay-pantay. Ang tao ay mahatol ng naayon sa mga ebidensya. Ngunit ang Diyos, hahatulan tayo ng naayon sa ating mga gawa, ng naayon sa ating mga puso. Sapagkat kita niya at narinig niya ang lahat ng lumalabas sa ating bibig, ang lahat ng ating ginagawa. Mabuti man o masama. Ngunit, mga minamahal na kapatid, kung mayroon tayong nagawang masama, marami naman mayroon din tayong nagawang mabuti. Kaya timbangan si Amang Scopus. Kung mas tumimbang yung mga nagawa mong masama, automatic, sa impyerno tayo pupunta. Ngunit kung mas tumimbang yung mga nagawa nating mabuti, mga minamahal na kapatid, automatic yun. Tayo ay makakasama, makakapiling ng mga Scopus sa kanyang kaharian. Ngunit ang sabi nga, wala na sa una at ikalawang misteryo ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Narito na sa ikatlong misteryo, sa sasamba sa Kanya, sa Espiritu at sa katotohanan sa Kanyang bagong pangalan, Scopus, Amang Scopus. Sapagkat dito itinuturo ang tunay na turo at aral ng ating Panginoong Jesucristo. Walang labis at walang kulang. Ngunit tayong mga tao ang nagkukulang sa Diyos. Hanggang dito na lamang, mga minamahal na kapatid, at marami pong salamat sa inyong pakikinig. Ito po ang mabuting balita, purihin ang Diyos. Ilad po natin ang ating mga kamay, ipigit ang mga